Okay, so now let's talk about this past board problem. 19 kopong-kopong pa. November 1981 in hydraulics about three reservoir problems. Okay, so ayan. So for the pipe system shown in the figure, determine the following. If given the again roughness coefficient, pag may N na binigay, automatic Mannings yun. Diba? Pag C, Hazen-Williams. Pag F, Darcy-Weisbach. Okay, so ayan. So, calculate the flow pipe in A, B, and C. Okay, so obviously, yung A natin dyan, yung A natin dyan is downward. So, siya yung pinakamataas na elevation. So, siya yung nagbibigay. Okay, and si C, automatic, nagre-receive yan. What about si B? Si B din natin paalam. So, either re-receive yan or nagbibigay din kay C. Paano natin malalaman? Mag-a-assume tayo. Okay? Then, pag nag-assume tayo, assume muna natin yung elevation. Actually, I got this from yun, Besa. Hindi yung mismong problem. Medyo nabago lang yung dimension. Yeah. So, ayun. So, sa B tayo maglalagay ng dun muna yung junction, yung tawagin. Okay. So, maglalagay muna tayo doon. Ibig sabihin, i-zero muna natin yung si B. Alamin lang natin kung yung flow rate ba ni A, okay, if greater than yun kay C, okay, if yung flow rate ni A, ayun, is greater than yung flow rate neto nung C, so ibig sabihin, tumatanggap din si B. Kailangan niya ibigay yun. Pero kung sulat ko na lang, if yung flow rate ni A, ito yung maging flow rate ni A is greater than yung flow rate ni C, so ibig sabihin, B receives, di ba? Yung reservoir B receives. Okay? Pero kung less than, ang QA is less than nung sa flow rate ni C, ibig sabihin, kulang pa yung si A, edi magbibigay si B. So, B gives. Ganun lang. Reservoir B gives. Ganun. So, una, assumption muna natin is dito muna sa point of. Ayan, yung junction, okay, is nasa elevation ni ano muna, ni B. Kumbaga, kung isusulat natin yan dito, yan kasi diretso na. Nuha ko lang yung figure. Okay, para maintindihan din natin, dito sa top ni B, yan, nandyan yung mga point. So, andyan yung point. Pag ililink natin to, kukonect natin to, ayan. So, itong CA, kahit saan yan dyan, basta dyan sa level na yan. So, ayan yung magiging, yung vertical distance yan, yun yung head loss ni A. Then, ang head loss naman ni C is from dito hanggang dun. So, ayun. So, kunin muna natin yan. So, head loss ni A, so, syempre, difference lang naman yan. This one is the testing part pa to. So, that's 30 minus 24. So, H sub F, that's 6. H sub F1. Ito, 24 minus 15. Ilan yun? That is 9. So, HF sub 3, that is 9. Okay. So, anong gagawin natin dyan? Ayun, nagagamitin natin yung Mannings. Lagay muna natin dito. So, paano nga ba yung Mannings? Wala na naman yung cursor ko. Ano yung formula for Mannings? Yung ano niya, yung head loss sa Mannings. Okay, so HF sub 1, pangalanan ko lang. HF sub 1,
So, ano yun, di ba? 10.29. Yeah, so that will be, or ito na lang. Sulat ko na lang muna yung general formula bago ko ilagay. So, H sub F, that is equal to what? 10.29 N squared L, N squared L, Q, N squared L, Q squared, okay? Makalimutan na. Q squared diameter to the 16 thirds. Tama? Okay, so kung hahanapin natin yung Q, if in terms Q natin, modify na lang natin. So Q is equal to H sub F, tapos multiply yung D 16/3, D raised to 16/3, and divided by 10.29 N squared L. Then Q squared yan, para mawala yun, lagyan natin ng square root, apply square root. Ayun. So that will be the Q. So ayun, actually pwede na yan eh. Pwede na yan. Pwede na natin i-diretso yan. Ano ba mga... Sige, so for Q1, QA na lang, start ka na lang sa A. Check lang naman natin mabilisan eh. Titignan lang natin. That's square root ng actually head loss. H sub F, friction yan eh. So, gamitin kayo ng F. Kasi meron naman tayong value nun. F, then D raised to 16/3. Then equal to 10.29. Sinisi ko to kasi coefficient. C N squared then L is naka-X. Ayun. So, dapat mga values natin dito naka-mm. Yun, naka-mm lahat. Okay, so calc. For F1, ang head loss niya, ayun, 6. Actually, okay lang pala. Kung i-meters mo yan, meters din naman yung L, so magtatanggalan lang sila. Importante yung sa 16, no? Tama. Sige. Gagawin natin naka-meters lang yan. So, 6. And then yung diameter ng A, diameter ng 1 is nandito. So, that is 300. Yung length lang dapat naka-meters. 1,000. Ano yun? Wait lang, nawala ako. Ano yung nakalagay dun? Nawala ako. Okay, so F ay 6, yung head loss 6, yung diameter ay 300. Ayun, yung coefficient pala. Which is, dapat pala inilagay ko na lang to. Kasi constant naman pala siya. 0.011. Then yung length niya ay 1,200 naka-meters. So, ayan. Tama. So, this one is ano na ba to? Wait. Naka-meters. Naka-meters nga ba yan? Q squared. Tama naman. Naka 6 meters. 300 millimeters. 0.011. 1,200. Okay. So, bale, since dapat ang goal natin is na cubic meter per second, is naka-mm pala dapat tayo. Saan tayo naka-meters pala. Naka-meters tayo sa diameter. So, in 0.3. Ayan, tama na yan. 0.08. So, pares lang naman. Yung thousands lang, yung decimal place lang. So, ayan. So, for Q1, actually, kahit di mo na isulat yan, no?
Tandaan mo na lang, nasa for Q1 yan, or sa QA na lang, store natin sa A. Now, for sa C naman, tignan natin, kapag sa C, F niya ay 9, diameter niya ay, sa C, that's 250, or 0.25. Sana sa episode na naka-mm kasi. Tapos 11.11, then length niya ay 1,000. So, ayun. So, alin mas malaki? So, yung A o yung sa C? Lagyan natin, compare natin. A or C? 0.08, 0.06. So, mas malaki sa A. Ibig sabihin, eto, QA is greater than QC. So, ayun. Ibig sabihin, nagre-receive si B. Ayun. So, ito na yan. Ito na yung gagamitin natin. Okay? So, ano mga equations gagamitin natin dyan? Ganyan lang siya mag-check. Ano ba? Double check ko nga yung sa C. Iba yung nakuha ko. C is 9. Then, 0.25. Okay. Then, ayun lang. 0.011 ulit. Tapos, length niya ay 1,000 nga ba yun? Okay. Baka na ano lang ako. Pero less than pa rin naman. Okay. So, ayun. So, for checking lang naman yun. Then, eto na. Dito na tayo. So, ano magiging mga equation natin dyan? So, we will have Q1, gamitin ko na as Q1, equals Q2 plus Q3. Tama? Q1 equals Q2 plus Q3. Then, ilang equations yan? I think we're gonna need, yun, 3 equations. Yeah, 3 equations kasi Q1, Q2, Q3. So, ano pa yung iba? We will have, ito. So, ayun pala. Since na-determine na natin pala, di ko nabanggit, na si QB gives, ibig sabihin, nasa baba siya nung junction. So, ayan. So, umangat yung junction. From dito kanina, umangat na siya. So, nasa baba si yung reservoir B and C. So, si A lang yung nasa taas. Okay? So, pag ganun, edi makukuha na natin yan. So, ano ba? So, ito, may relationship to. Yung 6 meters dyan, that is HF1 plus HF2. Okay? Yun yung isa pa. HF1 plus HF2 equals 6. Okay, then isa pa, ano pa? Yung, ano ba? This one, HF1 and HF3. Diba? So, pwede rin yun. That is equal to 15. Or pwede rin yung HF2, HF3. Pero isa lang dapat sa kanila. Kasi redundant na yung isa eh. So, HF2, HF1 plus HF3. Pero bakit ito yung ginamit ko? Magalaw na naman. HF1 plus HF3, that is 15. So, ayan. So, yung mga HF, papalitan natin yan ng naka in terms of Q. So, ayan. So, ito lang naman yung formula nun. Alam naman na, mapapalabas naman natin yan. Okay? So, actually, pwede natin gawin. Okay. So, kung naka in terms of Q squared, ito. Gawin natin naka Q squared naman. Kung naka Q squared to, edi tatanggalin lang natin to. Para ano, walang radical sa loob. Pangit kasi tignan kapag may radical sa loob. Kaya, ang ginagawa ko, naka in terms of Q squared ako. 16/3. So, naka Q squared. Ibig sabihin, Q1 squared is equal to, sige, lagay na natin. So, for Q1 squared, square root, no, hindi nga square root. So, HF, ito yung
Ako. Okay. So, ano pala siya? Ayan. Modify ko lang. In terms of ano pala natin. Yung HF pala ang naka in terms of Q squared. So, ito lang yun. Okay? So, ibig sabihin ito, substitute lang natin yung mga value nito. So, naka in terms of Q squared. Ayusin ko dito. Okay, so ibig sabihin ang Q1, no. Ang HF1 is equal to, yan, naka in terms of Q squared na lang yan. That will be 10.29. N squared, ito constant naman to, 0.11 squared. N squared over, ay may L pa pala. 10, yan may length over diameter raised to 16 over 3. Ayan. So, length ng 1 is 1,200, 1,200, 1,200, ayun lang. Hindi pala to kanon. Kala ko makapag-store ako sa number. Sige, sa letters na lang. Ang diameter niya is 0.3. Then yun, 918. Store ko na lang sa A. So, ibig sabihin, h of 1, pangalan ko siyang naka-A, then QA squared. Ganon. Para mas madali. Mag-store tayo. So, HF2, store naman natin sa B. So, sa HF2, ano mga mapapalitan lang dyan? Balik tayo. So, HF2, ang length ay 900. Then, ang diameter 0.2. Ito lang naman yan, 5.98. So, sabi ko naman siya ilagay. Okay, 5.98 B squared. QB squared. Ayan. Then, finally, yung HF3. So, store naman natin sa C. QC squared. Store naman natin. Anong value? Store na yan sa B. Alright. Now, sa C naman, length naman nun ay 1,000. Then, ang diameter niya ay 0.25 din ba yan? Okay, 0.25. Okay. Then, 1023. Pero 1981 to. So, sa C. Ayan. Okay. So, now we have the values. QA, QB, QA, QB, QC. Ayan, pwede na nating i-add to. Ito. Naka in terms of QA, ay Q1, Q2, Q3 na lang to. Yung H of 1, ano yan? Ba QA, ano yan? Ay nakastore sa A, then QA squared, tama? Tapos yung HF2 nakastore sa B, then QB squared. That is equal to 6. Masyado maliit, no? Sunod, HF1, nakastore sa A, then QAB squared, ay QA squared, then HF3, nakastore sa C, QC squared, that is equal to 15. Ayan, ano una natin kukunin? Kung una natin kukunin, actually, pinalitan ko nga pala to, no? Sige. So, QA equals QB plus QC. Pares lang naman yan sila. Ayan, QA, QB, QC na lang tayo. Ayan, 3 equations, 3 unknowns na lang yan. Ano una natin isa-solve dyan? Pwede nating palitan. So, si B, palitan natin in terms of A. Tapos si C, palitan natin naka in terms of A. Para makuha natin si A. Right? So, anong gagawin? So, si QB, papalitan natin naka in terms of A. So, magiging QB squared is equal to, ano na, 6 minus A, then QA squared, all over B. Tama? Nakastore sa B. Then, since square root yan, para matanggal, edi ano tayo. Since naka-square pala yan, para matanggal, square root.
6 minus A square root of, okay. In terms of A na, yan na yung unknown. Dito sa kabila, same yung gagawin. QC is equal to 15. Binawasan ng QA. Okay. QA, ito yung mauna. Then squared all over C. Tama? Then apply square. Ayan. So, ganyan lang. So, when, pwede mo na i-plug in dito. So, sige. Subukan natin. Mag-solver tayo. Ang bilis naman yan sa kanan eh. Okay. So, if we let x yung QA, that is equal to square root ng 6 minus nasa A. Then x squared all over B plus square root ng 15 minus A ng x squared over nasa C. Actually, ito na eh, pwede na nga ito gawing Caltech eh. Ito na yung Caltech. Dinerive ko lang kung paano, pero applicable na to sa lahat. So, ayan. Tama, 6 x squared over b. Alam ko may naglilipa ng Caltech na ito. Ito yung ganito rin yan. So, solve natin. Ano bang expected nating sagot? Gasog na tayo. QA daw. So, 0.08 mga siguro 0.1. Sige, pwede na yan. Initial value lang. So, A, B, C, 0.1 siguro. Oh, yun, 0.077. Yan na yun. Diba? Mabilis lang yan. Dinerive ko lang kasi. So, sunod, para ma-solve mo yung iba, papalitan mo lang yan. Tatanggalin mo na sa x kasi nakastore naman na yan. Then, papalitan mo siya ng semicolon, ay colon pa. So, in-calc mo na lang yan, di mo yan may equal. So, A, para ma-solve mo yung una expression. So, sa B, ayan, ito yung una. Pag ining natin yan, pwede ba? Ayun, pwede pala. Ano yan? 0.009? Ito yun, 0.009 for B. And finally, yung sunod, 0.068. O, di ba? Bilis lang. So, yun. Applicable yun. Sige, lagay ko yung Caltech. So, for Caltech, that will be, wala ko. So, that will be QA is equal to, ayun na. Yung QB, 6 minus A, or actually, ano, sige, QA squared lower na sa B. So, si 6, pangalan na natin yung ano, yung, yeah, HF1. So, yung distance from ano, yung una, yung original, hindi pala siya, ano, paano ba? Sige, hindi ko siya magawa ng general na term eh. Siguro, ano, kapag ganito yung assumption mo, yung nasa elevation ni B, palang yung junction, yung intersection, so ganun. Yun yung h of 1 dun eh. So 6. So ganun, yun yung assumption. H of 1 ang una, pero to generalize, LFB minus A yun eh. Sige. So dito i6 ko na lang para ganun din naman gagawin dyan sa kabila. Then plus siya kasi nga QA is equal to ano? QA is greater than QC. So sunod, yun na 15 minus nakastar sa A, then QA squared over SC. So kapag baliktad, edi magma-minus to. Tama? Ah, kasi ito matatranspose doon, QA plus QC equals QB. Di ba? So, ganun. Tama? Mas mababa. So, ayun. That's it. So, we solve this problem. Ito yung mabilis na approach. So, di na kailangan i-test. So, ayun lang. Pinakita ko lang. Yun yung concept na ito eh.
And that's it. So you solve this problem. Thank you.